Diyos ko po, breaking news, kakapasok lang, grabe to, mga bagong ebidensya, binulgar na, PBBM delikado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Siya at pinakita ko yung mga dokumento ng Fidelix. Ang sabi niya, hindi ko maalala yan. Pero mas marami pang dokumento ang ipinakita sa akin ng PIDEA. So hindi lang pala PIDEA leaks ang mga ebidensya na ang dating presidente ay pinaghihinalaan na gumamit ng droga. Iba pang dokumento ang pinakita kay Presidente Duterte. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ano ba yan? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Attorney, doon po sa Senate hearing kahapon, nakarating ba kay former President Duterte na binabanggit ang pangalan niya doon at mukhang nais siyang paimbitahan sa Senate investigation kaugnay sa PIDEA leaks? At kung nakarating, ano naman kaya ang maaari niyang tugon? Alam mo, tinanong ko siya kasi nga ang akala ko magdo-double authentication niya siya at pinakita ko yung mga dokumento ng PIDEA leaks. Ang sabi niya, hindi ko maalala yan. Pero mas marami pang dokumento ang ipinakita sa akin ng PIDEA. Hello? So hindi lang pala PIDEA leaks ang mga ebidensya na ang dating presidente ay pinaghihinalaan na gumamit ng droga. Iba pang dokumento ang pinakita kay Presidente Duterte. So yan nga pala po ang balita. Sabi niya, hindi ko maalala yan dahil mas marami pang ibang dokumento ang pinakita. So ibig sabihin may mga iba pang dokumentong ipinakita? Sa atin na PIDEA. So, ibig sabihin, hindi lang po PIDEA leaks ang magbibigay ebidensya sa paggamit ng pinagbabawal ng droga ng ating nakaupong presidente ngayon. Marami pa pong ibang dokumento na ipinakita kay Presidente Duterte. May instance po ba na lumapit si Agent Morales, nagpaparamdam sa kampo ni former President Duterte para humingi ng proteksyon o tulong? Alam mo naman, attorney, buwis-buhay po yung ginagawa ni Agent Morales sa kanyang paglantad sa Senate investigation. Wala pong ganyang komunikasyon na nakakarating kay dating Pangulong Duterte. No? Bagamat hinahangaan po talaga natin si Morales, bagamat siya ay pilit na ginigisa ng mga senador na napatunayan nagkasala, nasa panunuhol, no? Talagang nanindigan siya sa kanyang mga impormasyon. No? Lakas ng loob ni Morales, no? Tinanong kung humihingi siya ng tulong doon sa kampo ng mga Duterte. Siyempre nga naman talagang mabigat lahat ng mga revelasyon ni Morales. So yung mga inire-reveal ni Morales talaga is delikado talaga. Parang hindi alam ni Morales kasi dito kung sino yung kakampi niya, kung sino yung hindi eh. 'Di ba? Lalo na kinakalaban niya yung administrasyon. No, talagang malakas na lang ang loob mo kung ikaw talaga ay babangga sa administrasyon. Kaya ang ginagawa talaga ni Morales ngayon is parang buwis buhay talaga. So hindi pa siya humihingi ng tulong doon sa mga Duterte. Oh, nako delikado talaga yun. Lakas din ang loob ni Morales, no? Sa tingin ko naman, kahit siya ay pilit na binuli ng ilang mga senador kahapon, at yan naman talaga ang dapat itawag natin, binuli siya, no? Yan po yung talagang abuso sa kapangyarihan, nanindigan siya sa katotohanan. At yan naman na ating sinasabi sa taong bayan, the truth shall set us free. Tignan niyo po si Agent Morales. Pilit na talagang dinidiin, hindi naman nila nadiin dahil ang kanya lang naman ay isiwalat ang katotohanan. No? So maraming salamat po kay Agent Morales at least ngayon alam na rin natin ang tunay ng anyo ng ilang mga senador na ating hinalal sa Senado. Partner, attorney, isa rin sa mga binanggit ni former President Duterte yung paghanga niya sa ating AFP at PNP. At sabi niya, and I quote, alam mo yung mga militar, pati mga pulis, pag loko-loko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkukudita iyan na loko na, baka Pilipino yan. Anong bilang dating tagapagsalita ni PRRD, ano bang ibig niya sabihin dito? Ano mo talagang pinangalagahan niya ang tahan? Talaga namang kada may namamatay na sundalo, whether or not may kasamang media, yan ay pupunta. At yan ay napapaluha.
dahil kinukonsidera niya na ang lahat ng miyembro ng kasundaluhan at kapulisan bilang kanyang kapamilya. So, yan ang pagtingin niya sa ating hukbong sanggunian dahil alam din niya na yan ang tatayong protektor ng taong bayan. Kaya nga kahapon, tingin ko kaya nagkaroon ng kapayapaan at tingin ko pagkamat presidido ang mga namumuno dito sa Dumaguete na supili nitong pagtitipon nito, yung panawagan din nga ni dating Pangulong Duterte sa ating kapulisan at kasundaluhan na protektahan ng taong bayan ang siyang nanaig. Kaya gustuhin man nilang gamitin ang puwersa ng Estado para tuloy ang masupil itong pagtitipon nito ay hindi naman natuloy. So kami naman kapag tumatawag ng pasasalamat ang ating Presidente sa ating kasundaluhan at kapulisan, pumapalakpak at nagpapakita ng suporta sa ating kasundaluhan. One point na Kaya katulad dati, no, di ba? May mga sundalo talagang bumaliktad noon nung panahon ni Apo Lakay talaga. Talagang nag-aklas talaga yung mga sundalo dati. Di ba? So, dito ba maaari kung lumalayang problemang yan is may mangyayaring ganun uli, 'di ba? Naku, kung mauulit na naman yon dati, naku, malaking gulo na naman yan. Dapat tayo kasi umiiwas tayo sa gulo eh. 'Di ba? Ayaw natin ng gulo sa bansa natin. Tayo gusto natin umunlad ng umunlad ang bansa natin. Kaso dito ang nangyayari, labasan ng baho, magkabila. 'Di ba? Halos parang wala na nga nagiging trabaho ngayon. Sa tutuusin lang, puro ang trabaho, investigasyon, ganto, ganyan. Sabwatan ng pangalan, 'di ba? Hilahan ng ganito, hilahan ng ganyan. Wala nang nagiging trabaho, puro ganun na lang. 'Di ba? Pero yung Pangulo, tsaka yung si BP Sara, is tahimik lang. Hindi sila nagsasalita. 'Di ba? Binabato si BP Sara, binabato si PBB, hindi nagsasalita. Kaya nakakabilib din yung dalawa. Hindi sila nagsasalita. Kaya yung sinasabi ko nga kanina, yun yung sinasamantala ng mga alitap-tap eh. Dahil sa hindi sila nagsasalita eh. Kaya mas maganda magsalita na lang sila. No, brasuhan na akong brasuhan para magkaalaman na, diba? Yun eh. lang from my end, attorney, sinabi rin ni former President Duterte na dismal failure daw yung liderato ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, and I quote, hindi naman daw siya nag-iinsulto pero para sa kanya, yung performance mo or was until now and still is a dismal failure. Ano masasabi mo dyan, attorney? Hindi kasi makakalimutan ng taong bayan na ang tanging pangako ni Presidente ay dalawa lamang. Yung pagkakaisa na nawala pang 2 taon ang kanyang administrasyon dahil binarak ang kanyang presidential insan na hinayaan naman niya, no? Na talagang magpatuloy, no? At saka yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Alam mo yung mga kabataan, may napakagandang inaawit kahapon na tugmang-tugma para sa sayawan din, no? Nasaan ang 20 pesos kada kilo ng bigas? Naku, sana kung meron kayong tape niyan na pinerform kahapon yan, yung grupong yan, naku, lahat talaga ng kabataan nagsayawan doon sa, ayan, ang bugas na 20 pesos. Yan yung kinakanta nila. Napakaganda ng lyrics, napakaganda ng tugtugin at siyempre, lahat ng tayo sumasayaw habang nagpoprotesta at nagtatanong, nasa ng pinangako mong 20 pesos kada kilo ng bigas? Yun yung talagang hindi makakalimutan ng mga tao, yung 20 pesos eh. Parang ano yan eh, yung 10K ni Alan. Alam nyo talaga, no? Habang tumatagal, pamahal siya ng pamahal, hindi na bumaba, no? Hindi na tayo nakakaramdam ng 30 pesos na bigas, yung napakasarap, no? Dati 30 pesos lang, masarap na yung bigas. 40, mayaman-yaman ka na nun. Ngayon, kahit 50, ang gara eh. Pag sinasaing mo, kala mo lugaw. Oo, dati makakahanap ka ng masarap na kanin, yung pangsangag. Mura lang. Sa halagang 30 pesos, meron ka na yan. Magandang klaseng kanin na yun. Ngayon, hindi eh. Yung sinasabi ko, 50 pesos, napakalata pa. Tapos at magtatanong ako nun sa tindahan, ano po ba, magkano po ba yung bigas na pwedeng pangsangag? Meron kami dito 80 pesos. 20, naging 4 na 20 na. Grabe naman, pamahal ng pamahal. Baka bukas isang araw, 150 na isang kilo. I-expect mo talaga is mapapamura ang bilihin. Bakit nagmahal ng nagmahal? Kawawa naman yung mga sumusweldo ng mabababa. Diba? Tayo, ganyan. Hindi naman tayo ganun kayaman eh. So sa mga mayayaman, di sila apektado dyan. Kahit sabihin mo pang 1,000, 1 kilo ng bigas, hindi sila apektado dyan. Pero tayo, is apektado talaga tayo dyan.
'Diba? 50 nga lang, nagre-reklamo na tayo. Yan, nakikita nyo, talagang wow, sa Ayawan Blues. Alam mo, pumayat ako kagabi kasi bukod dun sa parcha, abay, mga 45 minutes ako nagsasayaw dyan hanggang entablado. Hindi ko napigilan, sumayaw na naman ako. Kaya talaga yung mga kasama ko, sabi nila, tatalian pa din namin para wag ka na magsayaw. Sabi ko, wag nyo akong supilin. Hindi ko pwedeng supilin. Gaya rin ng panunupil ni Jade at saka ni MJ pag ako'y naghahanap. Si attorney, ito, yung sinasabi ng iba, hindi daw yan peace rally, kundi political rally. Ano bang mensahe mo sa kanila? Well, ang sigaw po talaga natin kapayapaan. Ayaw po natin ang gera. Kaya nga po ngayon talaga, na-refocus ang MAISO, bagamat patuloy po ang pagtututol sa pag-amendya ng saligang batas sa mga pamamaraan na tingin namin ay binababoy ang ating demokrasya sa pamamagitan ng pagbili ng mga pirma, na-refocus na po yan dahil malinaw po, lalong-lalo na dito sa Dumaguete, wala pong pagnanais na magkaroon ng giyera ang mga Pilipino. At yan po ay patuloy natin ipararating hanggang marinig at maintindihan ng ating presidente. Tama naman, out tayo sa gulo. Gusto natin kapayapaan eh, 'di ba? Tayo din naman ang nalulugi sa ganyan, gaya sa China. No, hangga't maaaring kaya nating umiwas sa gulo, is umiwas tayo. 'Di ba? Huwag na tayo makisali sa gulo nila. Kung meron tayong pinaglalaban, pwede naman kausapin siguro yung mga China na 'yan. No, pwede silang kausapin ng maayos. No, depende na lang talaga kung walang iya talaga sila. Ayaw nila makipag-usap, gusto nila ng gulo sa atin. No choice na tayo. 'Di ba? Doon yung sige, makipaglaban tayo. 'Di ba? No choice na eh. Pero hangga't magdadaan pa natin sa mga diplomasya, kasi dapat isipin natin dito yung taong bayan eh. 'Di ba? Yung mga mapapahamak na mga inosente, like me. At saka yung mga gulo-gulo, yung mga rally, sana wag magkagulo ng ano. Pwede namang bigyan sila ng pagkakataon na makapag-rally, ma-voice out nila kung ano ang nasa damdamin nila. 'Di ba? At wag nang pigilan ganyan. Hayaan nyo silang mag-criticize, hayaan magsalita. Dapat ganoon eh. Mayroon tayong malayang demokrasya. 'Di ba? May demokrasya tayo sa bansa natin. Dahil kapag yan ay pinigilan, ang papasok sa isip ng mga tao niyan is nagkakaroon na tayo ng diktador na bansa. Yun eh. Meron na tayong malayang pamamahayag ngayon. Malaya tayong magsalita. Siguro naman kung hindi naman sa masyadong malala yung mga salita, is pwede naman yun. At nasa mapayapa naman yung ginagawa ng mga rallyista. 'Di ba? Attorney, may balita tayong natanggap na yung inflation rate nitong Abril abay bumilis pa sa 3.8%. At yung presyo ng bigas bumaba din ayon yan sa PSA. Pero itong umanay pagbaba ng presyo ng bigas nitong Abril, hindi ramdam ng publiko ayon po sa isang agri-group. Ano ho ba masasabi nyo dito? Yung 3-point-something inflation, yan po ay bukod pa doon sa mga pagtaas na presyo sa mga nakalipas na panahon. So, ibig sabihin, patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya kalbari po talaga ang buhay ngayon sa mga mamamayan. Nung isang araw lang, nagbigay ako ng 3,000 na pesos para bumili lang ng mga essentials. Ang nabili lang po yun ay 2 bag, 3,000 pesos na hindi pa puno. So talaga ako po ay nasasyak na kung ako ay hindi naman ako minimum wage earner, nasasyak na ako ng 3,000 pesos, 2 bag lang ng bilihin. Lalo na yung mga minimum wage earners o kaya naman yung mga mas maliit pa kaysa sa minimum wage ang kinikita. So may problema po talaga tayo at kinakailangan na sa tamang isipan ng ating presidente na muno, kasi kung wala po siya dyan, if no one is home, ay naku po, wala pong solusyon na maibibigay ang gobyerno. Ang chairman po ng Public Order and Dangerous Drugs ng Senado, Senator Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senator. Diretso po tayo agad doon sa nangyaring Senate hearing kahapon, kung saan isa po sa mga natanong dito nga po sa nagsiwalat doon sa pinatawag ninyo sa hearing na si Morales, yung tungkol po sa pagkakakilanlan ng informant niya. Kasi itong impormasyon na ito ng PIDEA leaks, hindi po sa kanya galing mismo. Base po doon sa mga sagot niya kahapon, sinasabi po na hindi niya matandaan yung pangalan, maging yung kasarian, hindi niya rin po maibibigay. Yun yung talagang inano sa kanya na Jinggoy, no? Hindi niya matandaan eh. Paano po ba natin maipupurso pa itong ganitong klase ng Senate hearing kung yung informant mismo, Senator, hindi niya maibigay sa atin? Yun nga, no? Yun nga. Hearing na lang ang aking schedule this coming Monday
para mapagbigyan na lang yung mga ibang nabanggit na pangalan. We have to hear their sides also. So, patungkol dyan sa yung sinasabi niya na hindi niya maalala. Pero ako, retired police ako, DJ Chatsa. Pareho kami, kung operator siya ng PDEA, operator din ako ng PNP ng matagal. Alam ko po yan na ang duda ko sa kanya is ayaw lang niya ilaglag yung pangalan ng kanyang informant dahil nga. Kasi parang no? Parang imposible na hindi mo makikilala o maaalala. 'Di ba? Kahit nga napakatagal nung bata ka pa, naaalala mo yung mga nangyayari sa buhay mo. Siguro ayaw lang talaga sabihin ni Morales. Tingin nyo, mga katunay. Kasi 'di ba alam natin si Morales tumitistigo ng ganyan. Pero palang doon kasi medyo yung hindi naaalala is parang imposible. Depende na lang kung meron kang Alzheimer's disease, 'di ba? May mga ganun ka, sakit sa limot. Ewan. Meron kami lang code of conduct between handler at saka confidential agents na confidential informants na walang laglagan. Hindi talaga ilabas yung mga pangalan ng informant mo pag ganun. So, duda ko yan ang nakaisip. Kasi kung ilalaglag mo yan, wala na, di ba? Parang yung kay yan doon kay Eric tsaka kay di ba, hinihingi ko sino yung nagbigay na impormasyon na ganun. Bakit mo sasabihin yun? O edi wala na, wala ka nang makukuha ng impormasyon na ganun. So dito parang kay Morales ganun. Ayaw niya ilaglag dahil syempre, di ba? Doon ka nakakuha ng impormasyon Kasi pag sinabi mo yan, haharap na wala na. Mas delikado pa yung buhay ng tao na yun. Di ba? Pag siya na yung humarap, mas delikado siya kasi siya yung nagsabi. Nako. Niya ngayon, siguro, bigyan natin benefit of the doubt na hindi niya maalala ko, pero may duda ko na alam niya yan at hindi lang niya mailaglag dahil nga ayaw niyang masira yung relasyon niyo sa yung informant dahil buhay din ng informant na nakataya dyan. Delikado yun. So, duda ko yan na sitwasyon ngayon na So, kahit po may pag-aalinlangan yung ilang mga kasama ninyong mambabatas, maging ang PDEA nagsabi na rin po noon na fake po yung mga dokumentong kumakalat at may mga nagko-question din dito po sa kredibilidad nitong si Morales. You will still stand by your word, Senator, na kayo po ay naniniwala na authentic ito pong mga dokumento na lumabas? Yes. I will stand by my word. I'm going to bet my life pagdating sa papel na yun. Sigurado ako. Dahil nga ang basihan ko, unang-una, yun, inamin ni Morales na siyang gumawa, siyang pumirma. Pangalawa, inamin ng PDEA na yung mga sasakyan na nakalista doon sa na magdagamitin nila pag-conduct ng surveillance and casing operations doon sa kondo ni Maricel Soriano ay pawang mga sasakyan ng organic vehicle ng PDEA at ang isa pa doon ay identified na personal na vehicle ng team leader ni Morales na si Francia. At pangatlo, ito mahirap ma-debunk mo dahil nga yung claim niyang nagpapatunay ito na hindi ito AI generated or computer generated yung dokumento na ito, makita natin kahit na soft copy lang yung nagkakalat, pero makita natin na yung papel na yan ay talagang old file dahil nga makita natin doon sa Xerox copy or photocopy yung butas ng puncher na papasukan ng passenger para gawing file ng papel na yan. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin si Attorney Harry Roque at ito naman ngayon si Senator Bato. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.